한미 양국은 대한민국의 수십 년 수건이자 한반도 평화와 안정을 위한 필수 전략 자산인 핵 추진 잠수함 건조를 추진하기로 함께 뜻을 모았습니다. 우라늄 농축과 사용 후 핵연료 재처리 권한 확대에 대해서도 미국 정부의 지지를 확보하는 데 성공했습니다. Tuloy na ang plano ng South Korea na makapagtayo ng nuclear-powered submarines na magsisilbing asset para mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa Korean Peninsula. Ito ay matapos makakuha ang South Korea ng suporta mula sa US para sa pagpapalawak ng uranium enrichment at reprocessing authority nito sa nuclear fuel na kritikal para sa pagpapatakbo ng submarine. Ang kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa ay naganap kasunod ng pagbisita ni US President Trump sa South Korea. 그 문제에 대한 정상 간의 논의는 처음부터 끝까지 한국에서 건조하는 것을 전제로 진행이 되었고 그 논의 과정에서 우리 원잠을 미국에서 논의하는 얘기는 거론되진 않았습니다. Ayon kay Wee Sung-lak, National Security Advisor ng South Korea, nakapokus ang naging talakayan ng dalawang leader mula simula hanggang katapusan sa pagtatayo ng submarine sa sariling bansa. Gagawin ng South Korea ang hull at reactor ng submarines gamit ang sariling teknolohiya habang ang low-enriched uranium ay manggagaling sa US para sa fuel. 미국 상선뿐만 아니라 미 해군 함정 건조조차도 대한민국 내에서 진행할 수 있도록 제도적 개선책을 모색하기로 했습니다. 대한민국과 미국의 조선업이 함께 위대해질 수 있는 발판이 구축된 것입니다. Dagdag pa ng Pangulo, pinagkasunduan din ng dalawang bansa ang posibleng institutional improvements para payagan ang parehong US commercial at Navy ships na maitayo sa South Korea na magpapalakas sa industriya ng shipbuilding ng parehong bansa. Ayon sa opisyal na briefing, ang kasunduang ito ay hindi naglalayong lumikha ng nuclear weapons kundi para sa economic at industrial purposes lamang. Ang pagtatayo ng nuclear-powered submarine sa South Korea at ang pagpapalawak ng kanilang nuclear capabilities para sa peaceful use ay itinuturing na isang mahalagang hakbang para sa seguridad, industriya at strategic cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. James Hilario, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.